Gustong bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para mapababa ang presyo ng petrolyo. Bukod dyan, handaan na raw mamigay ng ayuda ang pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa deliberasyon ng House Ways and Means Committee, target ng mga mambabatas na mabigyan ng kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos para masuspindi o bawasan ang excise tax sa petrolyo. Sa Miyerkules nila target maipasa ang panukala sa komite. Kapag lumusot yan at ipatupad ng Pangulo ang suspensyon ng excise tax, 6 pesos hanggang 10 pesos ang mababawa sa kada litro ng petrolyo. Pero ang tanong, mararamdaman ba yan ng publiko? May pangamba ang chairman ng komite na si Congressman Miro Quimbo. Dapat aniya i-monitor ng maigi ng gobyerno ang presyo ng langis sa bawat lugar sa bansa. Halimbawa, to make it simpler, nabili nila ito ng 30 pesos. Pero i-declare nila, hindi, nabili namin ito ng 40 pesos eh. So effectively, the 10 pesos excise tax na tinanggal natin, nilipat lang nila doon sa supposed purchase price nila. Walang mararamdaman ng taong bayan. Ayon pa sa DOTR, nalinis na rin daw nila ang kanilang database para sa beneficiaries. So pag sinabi ng Presidente, ipamigay na ho ninyo yan, kaya ninyong ipamigay yan today. Opo, nasa bangko naman po itong pondong ito. Pero yung listahan, meron ho kayong listahan. Meron na po tayong listahan. 2.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa fuel subsidy. Makatatanggap niyan ang 247,000 jeepney drivers, 150,000 delivery riders at 723,000 na tricycle drivers. Naglalaro ang ayuda sa 10,500 pesos hanggang 1,800 pesos depende sa uri ng sasakyan. Kabilang dyan ang mga driver ng modern o traditional jeep, pati mga TNVS. Sa kabila niyan, ipinunto ni Quimbo ang mga hindi kasama sa subsidy pero masasagasaan ng taas presyo ng petrolyo, partikular ang middle class. There is a large group of Filipinos who are neither rich nor officially poor, ang middle class, na hindi pasok sa ayuda at subsidy. Pero sa isang pikit lang ay maaring tuluyang mabaon sa utang at malubog sa kahirapan. Konektado sa presyo ng mga bilihin ang presyo ng petrolyo, kaya baka pati raw ang mga nasa middle class maghirap. Samantala, tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na sapat ang supply ng petrolyo hanggang sa Abril. We have met with the oil companies. They have confirmed what stock is in here, what supplies are coming in. Yung nasa barko na, papunta na dito. And what are those that they have ordered pending pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.